Ito ang Istorya Pinas. Ito ang dapat na pag-uusapan na hindi pinapalabas sa mga bayarang media at trending at pinag-uusapan sa mundo ng social media matapos mag-leak ang isang audio record na nababahala na at natatakot itong si Congressman Benny Atras Abante na kung sakaling matapos ang midterm election o kaya sa darating na 2028 presidential election at babalik sa pwesto ang mga Duterte. Ayon pa kay Congressman Benny Abante, sigurado di umano na babalikan siya nito sa kabila ng kanyang mga pambabatikos, lalong-lalo na ng mga kasama niya sa Tuwadcom. Ito na ang magiging karma ng lahat ng congressman sa Tuwadcom na ginagawa nilang diversity tactics, ang pagsira sa imahe ni VP Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte para lang matakpan ng kanilang malawakang pagnanakaw sa kaban ng ating bayan. Vice President Sara Duterte hindi mapipigilan kahit sa kabila ng paninira ay nangunguna pa rin sa mga survey na magiging susunod na presidente sa Pilipinas. Kaya komento pa ng mga netizen, tuluyan nyo na sana yung tao na yan para huwag na tularan na sirain ang konstitusyon ng Pilipinas. Mambabatas, dapat gumawa lang ng mga batas, hindi gumagawa ng paghihiganti para sa ipinaglalaban nilang mga makakaliwa sila. Dapat palayasin na yung mga congressman na walang silbi at nagpapayaman ng pera sa bayan at tinitingala pa ng maraming naghihirap na mga tao upang hihingi ng kakarampot na tulong. Dapat iabulis na ang Congress para yung pondo na hinahawakan nila ay mapunta directly sa mga mahihirap na mga tao. Iyari ka talaga, Abante. Kaya kung ako sa'yo, tigilan mo na si VP Sara dahil talagang susunod na maging presidente. Lakas talaga ng magiging president natin. Pati sa Amerika, superpower talaga si Inday Sara sa mamayan. Mabuhay ka, VP Sara. Sana ikaw ang president ng Pinas para magtanggol sa mga mahihirap sa bayan. Si PRRD lang ang tapat na pangako niya. Kung anong ipinangako niya sa mga kampanya ay ginagawa niya talaga. Si Duterte lang ang totoong nagmahal sa bayan. Kaya mabuhay ang mga Duterte. Parang, sabi nga ng iba na yung tono ng kanta. Dati raw, abakada, ngayon ABC na. English na daw ngayon. Ibig sabihin, may pangamba daw ito, di umano. Baka raw manalo ang dating VP Sara, balikan siya di umano. Hindi raw malayo. Ay sagot niya, according to the video. Pwede natin ipasok yan. Pasok na natin para, kayo na ho ang bahalang mag-analyze at humusga. Pasok natin yan. Kuya, ano bang meron? Kwento mo na. Paano pag naging presidente yan? Yari? Yari siya. Yari ako for example. Diba naging presidente ng Pilipinas yan, no? Paano kung lumakas uli yung mga Duterte after the 2025 midterm elections? Paano kung siya yung likely maging presidente? Sigurado baka balikan kayo. I mean, that's the possibility, no? You cannot discount politics in this, no? In fact, I was talking to one congressman, aliado din ng Vice President Sara. Sabi niya sa akin, politics lang to. Ibig sabihin, he's also being careful in attacking the Vice President. Dahil nandun yung tama ba? Nandun yung concern, paano pag naging presidente yan? Yari? Yari siya. Yari ako for example. Naging presidente ng Pilipinas yan, no? Paano kung lumakas uli yung mga Duterte after the 2025 midterm elections? Paano kung siya yung likely maging presidente? Sigurado baka balikan kayo. I mean, that's the possibility, no? You cannot discount politics in this, no? In fact, I was talking to one congressman, aliado din ng Vice President Sara. Sabi niya sa akin, politics lang to. Ibig sabihin, he's also being careful in attacking the Vice President on the budget. Dahil nandun yung tama ba? Nandun yung concern, paano pag naging presidente yan? Yari? Yari siya. Yari ako for example. Naging presidente ng Pilipinas. BBM Tamba, nahuling nagsisinungaling. Sa bibig mismo nila nahuli silang nagsisinungaling. Mamaya ipapakita ko sa inyo. So kung meron Pastor Marcoleta tandem, meron ding BBM Tamba tandem, sinungaling. Mga budol talaga to magpinsan na ito. Pangatlo, Young Guns, takot sa impeachment. Yan ito, tingnan natin.
Nagdeklara na si House Speaker Martin Romualdez ng all-out war laban sa mga smuggler, profiteer at hoarder ng pagkain na Yun, kita nyo naman ha. nagpapahirap umano sa mga ordinaryong pamilyang Pilipino. Ayon sa House Leader, nananatiling prioridad ng Kalma. Ha? All out war. Ha? Sa mga smuggler. Smuggler. Di ba? Lalo-lalo na sa bigas, sa mga pagkain. Naalala nyo, itong tandem nila. Ano sinabi nito? Hindi ko na lang maalala sino nagsabi ng English, sino nagsabi ng Tagalog. Pero pareha sila magpinsan sinabi yan. Ano sabi nung isa? Your days are numbered, sabi niya sa mga smuggler. Yung isa naman sabi, bilang na ang araw ninyo, sabi sa smuggler. Silang dalawa. Hindi ko lang maalala which is which. Sino yung Tagalog, English. Pero pareha silang nagsabi. Huli kayo. Huli kayo na nagsisinungaling kayo. Ngayon, ipinapangako nyo na naman. Sinasabi nyo na naman. Nung sinabi nyo bilang na araw ninyo. Bilang na araw? Buwan na nakalipas? Mag-iisang taon na nga ata. Oh, may nahuli kayo mga smugglers. May nakasuhan ba? Sige nga, ilabas ninyo mga nakasuhan. May mga nagkukwento pa nga ha. Tanong ko sa inyo, totoo ba ito? May mga nagkukwento. Yung mga nahuhuli nyo, huli-huli pang TV lang. Meron nagsabi sa akin, kakilala ko eh. Ano sabi niya? Dito sa lugar namin, dito yung mga bigas-bigas na ni-raid. Hindi daw lahat nire-raid ninyo. Namimili lang kayo ng nire-raid. Di ano yun? Pinapatay nyo lang yung competition. Kung may Pastor Kibuloy Marcoleta tandem, merong budol tandem, kayo magkapatid. Huwag na natin palahabain eh. Yun na lang. Yung bilang na araw ninyo. Until now, sinasabi nyo may nahuli. Kanina lang sa balita, may nahuli kayo. Na smuggler. Ba't hindi nyo ipamigay? Gaya nung ginawa ni Marcos, ni BBM, yung presidente nyo. Pinamigay yung isda. Eto, ba't hindi nyo ipamigay? Ibebentan ninyo? Kukuhanin ninyo? Ay, nagtatanong lang. Bakit yung bigas na 3 buwan na? Saka pinamigay? Pinagtagal muna? Ano to? Pagtatagalin nyo muna? Saan napunta yung mga nahuli nyong bigas dati? May nabalita ba? O ano yun? Ginawa nyong pang-ayuda, nilagyan nyo yung pangalan? Nagtatanong lang po. Bakit ilan lang daw yung nire-raid nyo dyan? Hindi lahat nire-raid. Asa na yung sinasabi nyo bilang na araw ninyo? May kaso ba sila? Bakit tuloy-tuloy ang smuggling? Dapat sa port pa lang yan, nahaharang na eh. Bakit sa warehouse nyo nahuhuli? Ibig sabihin nakalusot na. Tama o tama. Kung bagat sa droga, dapat sa port pa lang huli na, sa airport pa lang huli na. Bakit nahuhuli nyo sa mga tao? Di nalulusutan kayo. Ano yung nangyari doon sa drug hole ni Marcos? Hanggang ngayon, hindi na lumabas yung driver. Biggest drug hole, walang balita. Record-breaking drug hole, walang balita. Wala yung driver. Walang bodyguard. Nahuli lang sa checkpoint. Pambihira. Ang daming butas. Sige, pakisagot lang. Totoo ba yun? Namimili kayo ng i-raid. Pagka hindi nyo kaibigan, hindi nyo re-raidin. Ay pagkaibigan nyo, hindi nyo re-raidin? Tanong lang. Saan napunta yung mga bigas na na-raid nyo? Asa na yung mga drug lords? Merong listahan na ng mga drug lords. Nilabas nyo pa yung mga pangalan dyan sa house. Nabalita yan sa mainstream media, hindi lang sa SMNI. May nakulong ba ni isa sa kanila? May nakasuhan ba ni isa sa kanila? Tanong lang po. Kasi ito na naman kayo, sasabihan nyo na naman yung taong bayan eh. All out war sa smuggling. Sinabi mo na yan, taong bayan eh. Sinabi nyo na, kayo ba talaga magpinsan? Lulukuhin nyo na lang kami taong bayan parati. Tapos pag tinatanong kayo, magagalit kayo, papakontempt nyo. Damihan nyo yung kwarto dyan sa contempt, nyo. Parang gusto nyo lahat i-contempt, lahat ng kukontra sa inyo eh. Gusto nyo at ituring kayong mga Diyos. Sige na, ilabas lang ninyo. Saan napunta yung mga nakahuli nyo before na smuggle na mga bigas? Yung listahan na nilabas nyo dyan sa HOR, may isa ba nakasuhan or nakulong? Pakisagot lang. Pakisagot kung sino man sa inyo magpinsan. Ni BBM ikaw, tsaka ikaw, sagutin nyo.
Kamara ang pagbibigay proteksyon sa mga Pilipino kaya't isa sa mga tinututukan nila ay ang presyo ng bigas. Sabi ni Speaker Mualdez na sa susunod na taon, palalawigin pa nila ang mga isyong tumatalakay sa murang pagkain sa ilalim ng kanilang Ininoloko nyo taong bayan eh. Dati nyo na sinasabi yan eh. Nahuhuli nyo yung smuggling. Hanggang ngayon, mataas pa rin ang bigas. Kailan nyo ba maaayos yan sa 2028 pagbaba ni Marcos? Huwag nyo naman sana kaming gawing tanga. Paulit-ulit yung sinasabi nyo, walang nangyayari eh. Hindi ba katulad nung si PRRD nagsalita, may listahan siya oh. Eto yung mga alam naming adik. Sumuko na kayo bago pa kayo matokhang. Ilang libo sumuko, di ba? Alam mo kung sino nagsasalita? Resulta. Kayo din, kayong tandem, kayong magpinsan, BBM, Tamba, tandem. Ang nagsisalita sa inyo, resulta. Tingnan nyo presyo. Ang layo sa 20 pesos eh. Oh. Dami nyong nahuli, wala namang nangyayari. Totoo lang. Naniniwala, sige, tanungin ko kayo sa mga manunood. Naniniwala ba kayo sa BBM Tamba Tandem? Nabilang na ang araw. Your days are numbered, mga smugglers. Eh para kayong bantay sa lakay eh. Alam mo kung bakit? Yung pinsan mo Martin na si BBM, naging, ano pa yan ha? Agriculture Secretary. May nangyari ba? Nung secretary ba siya bumaba ang presyo ng bigas? Hindi. Yung sibuyas nga, naging 100 pataas eh. Ang presyo. 200 pa nga. Yung asukal, 100 plus ang kilo. Naalala niyo yun? Sili, tumaas din. Presidente, Agriculture Secretary rin? Walang nagawa sa agriculture? Ano ba talaga yan si Marcos? Weak ba talaga yan o walang silbi? Oh. Pinalitan siya. May nangyari ba? Ganyan din. Eh kayo magsabi, yan ba hindi lantarang panluloko sa taong bayan? Alam mo kaya itong pagsali-salita nitong si Tamba? Nahuhuli sa kanya, sinungaling siya eh. Sa'yo mismo galing, Martin. Sinungaling ka. Kasi sinabi nyo na yan dati. Wala namang nangyari, inuulit mo pa ngayon. Diba? Hindi ako nagsabi nun, ikaw. Nasa beli tayo ng mainstream media. Marami pong nakapanood nun. Super Committee. Isasama rin sa pag-uusapan ng presyo ng iba pang basic commodities. Ibaba natin ang presyo ng bigas at basic food commodities. Yun po talaga ang hangarin na. Ayan ang hangarin mo, ibaba ang presyo. Paano pag hindi bumaba? Pwede kang tawaging sinungaling Martin? Sinungaling Tamba? Hindi alam nyo kung bakit po ganito. Kasi sawang-sawa na puta. Ang dami ko pong nare-receive ng messages. Sawang-sawa ng tao sa kakapangako ninyo. 2022 pa kayong nakaupo, hanggang ngayon mataas pa rin ang presyo. Tapos mangangako kayo, sisikapin yung ibaba. Sisikapin ni Marcos ibaba ng 20 pesos. Ilang taon gusto nyo? Pagpatay na yung mga kabayo, saka nyo isiserve yung damo? Eh, talagang ginagawa nyo kaming tanga. Pero mas tanga kayo kung akala nyo naloloko nyo kami. Diba? Hindi nyo na kayo maloloko. Puro kayo pangako eh. Paano kayo may matatapos sa trabaho nyo? Eh, sino inaasikaso nyo? Kakafocus nyo sa Duterte. Di ba? Kaya ayaw nga nyo magpa-drug test eh. Kasimple nun eh. Natakot kayo sa drug test. Nakikita ko, no? Ako tanong ko lang naman. Ikaw kaya, Martin, papayag ka magpa-drug test? Si BBM, papayag ba pa-drug test? Forward, in fact, there will be really some big Ano naman connection sa bigas noon? Eh, paano kasi? Yung sinasabi ng taong bayan, lutang na kayo. Para na kayo si Lenny, lutang. Ano sinasabi nila? Hindi ko sinasabing totoo yun, ha? Kaya lang, parang ganun lumalabas eh. Kasi yung mga pangako nyo hindi nangyayari. Eh ano ba naman pagbigyan nyo yung drug test nang hindi na kayo pagdudahan na pag meron kayong kapalpakang nagagawa, hindi na papagbintangan yung droga. Di ba? Kadali-dali naman magpa-drug test. Ewan ko ba naman sa inyo, oh? Kita mo, anong lumalabas sa'yo? Sinungaling trapo. Ako ito lang sa akin, ha, sa mga kababayan. Nasa sa inyo naman yun, eh. Kung maniniwala kayo o hindi. Iwasan na po natin yung trapo. Di ba? Pag nakakita kayo ng isang kandidato, darating ang 2025 election, nung panahon niya, wala siyang nagawa. Boboto niyo pa ba? Wala siyang ginawa kung hindi mag-ayuda. Walang proyekto, walang infrastructure. Kasi yan, malaking proyekto yan ha. Tanungin nyo agad. Congressman ka, anong infrastructure mo sa lugar ninyo?
Kasi kailangan ng bansa natin yan eh. Infrastructure. Hindi pwede tayong bigayan lang ng bigayan ng pera. Hindi tayo aasenso niyan. Tanong mo sa mga congressman, may infrastructure ba? Meron bang nagawang tulay? Kung wala, niloloko kayo niyan. Yung bahay nila gumaganda. Tapos yung buong probinsya nila, pabulok ng pabulok. Pambihira yan. Hindi, nuknukan ng lukuhan yan. Ako, sa akin lang, huwag kayong boboto ng hindi nakagawa ng infrastructure. Anong silbing ng mga yan? Sa bansang Pilipinas, alisin mo yung ayuda. Wala. Eh kayo mag-decide. Di ba? Sa akin naman nagsasuggest lang. Anong nagawa nila? Eh kung walang nagawa, bakit nyo pa iboboto? Dahil maganda apelyido? Ay pagandahan na lang tayo ng apelyido. Pag apelyido, tumug Castilla, boto natin. Ganon. Core ninyo ha. Diba? Kaya tayo naloloko eh. Diba? Itinapon nyo na yung tatay, binoto nyo naman yung anak. No, diba? Huwag na tayong papaloko. Lagi nyo hahingin yung resibo. Huwag na po tayo paloko ha. So next po tayo, ito mga young guns, di umano, takot sa impeachment. Okay, fire. Ito, pag-usapan natin. Another lip service ng ating Vice Presidente. Dahil nakikita naman natin na napakadaming pagkakataon na kailangan niya magpaliwanag, hindi naman siya nagpapaliwanag. Ngayon, ang sinasabi na naman niya na through impeachment, makakapagpaliwanag siya. Buang! Ay, Diyos. Kasi sinasabi nito, lip service. Si BP Sara daw puro nganga. Sabi niya, pinagpapaliwanag siya dyan sa kamera, hindi naman siya nagpapaliwanag. Ngayon, sasabihin na maganda nga yung impeachment. At least makakapagpaliwanag siya. Sabi niya, lip service lang yun. Iniiba-iba ni BP Sara sinasabi niya. Mahina ba utak mo, sir? Titanong ko, mahina ba utak mo? Kasi pag pumunta siya dyan sa inyo, gigisahin nyo, hindi nyo naman siya pagpapaliwanagin. Ang gusto pa nga yung tanungan, yes or no lang eh. Buti na lang matapang si PRRD. Sinagot, ba't tanungin nyo ako ng yes or no? Hindi, wag na tayo maglokohan, sir. Diretsahan na tayo. Si BP Sara ba pag pinatawag nyo, pwede magpaliwanag? O pag maganda na ang sinasabi ng mga resource person ninyo at ayaw ninyo ang sagot, sisigawan ninyo, i-stopin ninyo, one minute break, or i-contempt ninyo. Duduruin ninyo. Huwag na tayo maglokohan. Ganyan naman ang ginagawa. Sinong gaganahan, pumunta dyan at magpaliwanag? Eh kahit ako halimbawa meron kayong kaso, kasuhan nyo na lang ako sa korte. Bakit? Sa korte pwede ka magpaliwanag. Diyan, pag nagpaliwanag ka, i-contempt ka agad. Asan ang due process? Pag nagpaliwanag ka, ayaw nila ang paliwanag mo, sisigawan ka. Duduruin ka ng mga kasamaan nyo katulad ni Paduano. Hindi mo alam yun, sir? Hello? Ganun kahina utak mo, hindi mo alam ganun ang nangyayari? Hindi ka nanonood? Kaya nga gusto ni BP Sara ng impeachment kasi sa impeachment, pwede siyang magpaliwanag ng hindi binabara, ng hindi kinakat, ng hindi sinisigawan, ng hindi duduruin, hindi na kinokontempt. Naiintindihan nyo? Sa madaling salita, parehas na panig pwede magsalita. Diyan sa Quadcom, kayo dyan sa House, kayo pag kayo ay nagdinig, diretsahan na. Huwag ka naman magtanga-tangahan, sir. Alam mo naman yan eh. Yung ba kailangan pang i-explain? Alam nyo naman kaya hindi umatin si BP Sara, hindi siya makakakuha ng tamang investigasyon dyan. Dahil bago pa umatin dyan, ilulubog nyo na si BP Sara. Alam yan, that is public knowledge, alam lahat yan ng mga Pilipino. Unless doon sa mga bayaran na vloggers at saka doon sa mga panatikong tagasunod ninyo. But that is very obvious. Pinapapunta nyo dyan para gisahin. Pinapapunta nyo dyan not because of in aid of legislation. Kaya nga kung may problema kayo at sa tingin ninyo may kaso si BP Sara, kasuhan nyo. Ang tanong, sir, ba't ayaw mong pumirma? Di ba? Pumirma ka. Pumirma ka na ba, sir? Tanong ko sa iyo, pumirma ka na. Para sa impeachment ni BP Sara. Ang dami mong kuda eh. Kung pumirma ka na sana, di tapos na. Ang kailangan nyo lang 160 may impeachment na, di nakakapagpaliwanag si BP Sara. Puro kayo ganyan. Binabanatan nyo ng binabanatan si BP Sara, ayaw nyo naman magsipirma. Duwag naman kayo magsipirma. Asa na yung impeachment? Sir, asa na yung ICC? Itong lahat ng ito na nangyayari, public trial lang. Para ano? Sirahan ng Duterte. Pero ayaw talaga nilang itodo. Ayaw nilang itodo sa korte dahil alam nila matatalo sila. Ayaw nilang itodo sa impeachment dahil alam nila matatalo sila. Sir, I challenge you, you put your mouth where, you put your money where your mouth is. Gusto mo magpaliwanag, pirma ka na sa impeachment. Simulan na natin yung impeachment now na. Kung hindi nyo rin kayang pumirma,
Tahimik na. Pero nakikita naman natin, in-snub niya ang hearing sa Congress. Kaya nga sa impeachment ba't tayo mo pumirma? So, in-snub niya ang hearing sa NBI, hindi siya nagpupunta, hindi nagpapakita, tapos sasabihin niya na ang tamang venue ay ang impeachment, ano? O kaya nga, hindi pumirma ka, andun nga ang venue, doon siya magpapaliwanag. Sir, ba't tayo mo pumirma? So, hindi na natin maintindihan kung ano ba talaga ang gusto Hindi, kaya nga pinaiintindi ko eh. Sa impeachment siya magpapaliwanag, pirma na! ng ating Vice Presidente, no? Maraming pagkakataon na po pwede siyang magpaliwanag. Hindi nga po, pagkakataon ba yung magpapaliwanag dyan sa inyo? Naman, sir, huwag na tayong maglukuhan. Alam naman natin, pambihira na. Obvious naman. Wala namang makukuha dyan si BP Sara, gigipitin nyo lang. Hindi siya nagpapaliwanag. So, mahirap talaga pag magpaliwanag. Ako magtatanong lang, sir. Ikaw ba pa magpa-drug test? Hindi kasi naghamon si BP Sara ng drug test eh. Ikaw ba willing magpa-drug test? Tanong lang naman yun, sir. Huwag ka magagalit. Ha? Tanong lang yun. Kung hindi mo talaga alam kung paano mo ipapaliwanag yung mga ginagawa, no? At sana malinawan yung kanyang pag-iisip at binabati natin siya ng Merry Christmas at Happy New Year! Happy New Year sa iyo, sir. Well, tama po siya. No, tama. Pero ang problema pag wala pong impeachment. Sir, ikaw ba yung naghamon? Tatanong ko, ikaw ba yung naghamon, sir? Na bago kayo magpa-drug test ay mag-take muna ng oath si BP Sara. Paano yan, sir? Tanong lang. Nag-oath na si BP Sara. Willing ka ba magpa-drug test? Tingnan mo tanong niya. Tingnan niya sasabihin niya. Problema pag wala pong impeachment. Ang problema niya walang impeachment. Di simula mo impeachment. Ang tagal mong binild up yan. Tapos hindi niyo pala kayang i-impeach. Pumirma na. Ba't tayo mo pumirma? Bakit takot kang pumirma? Nagtatanong lang. Impeach na natin. Kayo pala. Hindi ako pwedeng pumirma. Impeach nyo na si BP Sara na magkaalaman kung asa ng taong bayan. Sige na. Pero ba't sinasabi mo paano kayo kung walang impeachment? Hindi. Niyabang niyo yung impeachment dyan. Impeachable offense yung ginagawa ni BP Sara. Sinasabi dyan ng mga kasamaan mo kung hindi man ikaw. Ba't tayo mo pumirma? Ba't tayo mo magpa-drug test? Hello? Sana naman po siya sasagot. So, Sa impeachment nga eh. Ano na mahirap intindihin doon? Sana naman siya sasagot? Yun na nga eh. Dalawa sasagutan ni BP Sara. Matagal niya nang sinasabi. Impeachment to korte. Doon kayo magkita. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi nyo sa balitang ito? Please i-comment nyo sa ibaba at babasahin ng aming team. At kung nagustuhan nyo